Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Once December or January ako nag-last upload and sobrang tagal kong di nakapag-upload kasi wala lang. Sa loob po kasi ng ilang buwan na hindi ako nag-upload. Sobrang daming nangyari sa buhay ko dito sa Europe. So kaya lang naman ako nag-video. Kaya lang naman ako nag-upload kasi yung mga tao po na viewers ko, dati pa hinahanap na ako and nagko-comment po sila kasi akala nila nasa Hungary pa ako. So, yes guys, wala na po ako sa Hungary. Umalis po ako doon. Lumipat ako ng ibang bansa. So, marami akong napuntahan na bansa. Pero dito na po yung pinaka-final destination ko and di na po ako lilipat ng bansa. So, yun nga guys. Balik tayo. So, within 5 months ba? 3 months. Kasi, March. Ang tagal kong walang upload. Dahil, bukod sa busy guys, medyo marami akong, alam niyo yung iniisip. Like, kaya hindi muna ako nag-a-upload. Hindi ako, so maraming nagtatanong pa rin sa inyo mga kapatid, no? Na, kamusta na yung Hungary? Kamusta na yung sahod? So, hindi ko na po kayo mabibigyan ng update. Pero, yung mga nagdaan na buwan na yun, sa dami na naging experience ko sa palipat-lipat na bansa, ang dami ko sa inyong pwedeng i-share at gusto kong i-share sa inyo lalo na kung gusto nyo, kung nasa isang bansa kayo, tapos lumipat kayo sa ganitong bansa, sobrang marami akong na-experience na gusto kong i-share sa inyo, na baka makatulong sa inyo kapag halimbawa pupunta kayo or lilipat kayo sa ibang bansa. Lumipat po kami ng Croatia. So, lumipat ako ng trabaho sa Croatia. And, hindi ako proud. And, hindi ako proud, guys, dun sa ginawa ko. So, hindi ako nag-quit sa trabaho. Hindi ako nagpaalam. Umalis lang ako sa trabaho ko. Kasi, there's a circumstances kasi na nangyari. May ibang offer sa akin sa ibang bansa and agad-agad gusto nila pumunta ako doon dahil kailangan nila ng tao. At hindi ko na nagawang magpaalam sa last job ko. In short, nag-runaway ako. Yan na guys. Hindi ako nakapagpaalam sa last job ko kasi nga kailangan ko pang mag-render ng 2 weeks or 3 weeks mahigit na pasok. Dun sa pupunta akong bansa, which is malaki yung offer kasi sa akin dun ng sahod. And free din lahat, accommodation, pagkain, wifi, lahat sagot nila. So, nandun na kasi yung opportunity dumating sa akin. And ginrab ko siya kaagad. So, that's why hindi na ako nakapagpaalam sa job ko sa Hungary. So, maraming magko-comment dyan, bakit mo ginawa yan? Kasi ganito, tawag dito, kaya maraming Pilipino na hindi na napagkakatiwala ng ibang lahi, ganito, ganyan. Kasi, hindi ako naging mabuting ehemplo. Kasi naman guys, opportunity knocks once lang, okay? So, dahil dun sa offer na yun, maganda yung offer ng trabaho sa akin and maganda yung sahod. So, ginrab ko na siya agad-agad and hindi na ako nagpatumpik-tumpik kasi bala ko din naman talagang umalis sa Hungary if ever na matapos yung kontrata ko. Ang kaibahan lang guys, napaaga. So, ginrab ko na yon. So, lumipat po ako ng Croatia. Sa Croatia, ang trabaho ko is restaurant. So, nag-bartender ako, nag-dispatcher ako, nag-cleaner ako. Dun sa restaurant lang umiikot yung buhay ko noon. Yun lang yung naging trabaho ko. Kasama ko yung partner ko. So, ayun. And then, after ng Croatia, 2 months lang kami noon guys. Lumipat naman kami which is nandito na ako sa Spain. So, dito na ako talaga magtatagal kasi dito na ako nagpa-address. And nagustuhan ko dito sa Spain kasi dito guys nagpa-permanent, nag-citizenship. So, hindi mababaliwala yung tagal ng pag-stay nyo. Pag-stay nyo dito. And bukod doon, pwede nyo makuha yung anak at magulang nyo, mapetisyon nyo sila. Sa kapatid kasi guys, medyo mahirapan. Dati daw, maluwag. Pwede mo kunin yung mga part ng family mo, like pinsan, manugang, ganyan, kapatid, ganun. Pero ngayon kasi naghigpit na si Spain. So, pwede mo na makuha is magulang and anak.
yun yung nagustuhan ko kasi yun nga, nagbabalak na rin naman ako since na tagal ko na sa abroad, parang gusto ko na sa bansa na mape-permanente ako. Tapos pwede ko makuha yung anak ko in the future. So dito kasi sa Spain guys, ang kagandahan, sobrang luwag ng bansang to pagdating sa mga TNT like me na wala pang papers. So all you need lang dito guys is kailangan nyo maghanap ng bahay. Tapos, kailangan yung magpa-impadron. Yung impadron, guys, kailangan, ibig sabihin nun dito, registration yun sa munisipyo na dito ka talaga nakatira, dito ka naka-address. Yun lang, kailangan yung maghanap ng bahay dito sa Spain na matitirhan nyo at yung may-ari ng bahay, kailangan i-make sure niya na ipa-address kayo dun sa bahay nila, dun sa munisipyo, yun, para meron na kayong record. Kasi yun guys, within 3 years, ayun, pwede na kayo magkapapel. So, pag nagkapapel na kayo, meron na kayong residence card, pwede na kayong mag-apply ng, ayun, sa mga gusto nyo magtrabaho. Kasi sa ngayon guys, ang trabaho ko is bahay. Hindi naman ako nahihiya doon kasi marangal naman na trabaho siya. So, cleaner ako sa bahay. Ayan. And taga-alaga minsan sa bata, ganun yung trabaho ko. Sa una guys, medyo nangangapa ako kasi hindi ko naman siya talaga naging trabaho. Kaya lang kasi kapag nandito ka na, nasa abroad ka na, lahat ng trabaho kakayanin mo and nandun ka na sa part na hindi ka na kailangan mamili kung ano yung trabaho, basta marangal at malaki yung kita, tatrabahuin mo guys. Yun. Ngayon, ang status ko, nandito ako sa Spain and nag-aantay na lang ako na magkapapel. Within 3 years pa yon. Pero, meron kasing parang isinasalang na law, baka next year yon mapatupad. Within 2 years, guys, pwede ka na magkaroon ng papel. Ay, within 2 years na lang siya. So, imbis na 3 years, magiging 2 years na siya, pwede ka na magkaroon ng papel. So, ayun ang pinaka-the best doon. And, after mo magkapapel, guys, pwede mo nang makuha yung magulang mo or yung anak mo. So, depende na lang sa'yo talaga. So, ang kailangan mo naman nun is ipon. Siyempre, kailangan mo nung mag-ipon if ever nakukuha ka ng pamilya sa Pilipinas. Kasi, unang-una, dito, kailangan mo nang may sarili kang bahay and merong laman siguro. Hindi ko pa kasi alam yan and hindi ko pa masyadong inaalam dahil medyo matagal pa ako dun sa stage na yun. Pero time comes na ganun, alam ko sarili ko, makukuha ko yung kaya nga nandito ako eh. So, makukuha ko yung mga dapat kong makuha sa Pilipinas. And yun lang guys, nag-update lang ako kasi ang daming nagko-comment sa inyo tawag dito, kamusta na dyan sa Hungary? Okay ba dyan? Yung iba nag-PPM pa. So, guys, wala na po ako sa Hungary. So, dati, ang alam ko, dati talaga nagagalit ako sa mga nagra-runaway. Kaya lang kasi, hindi nyo sila masisisi. Like, hindi nyo ko masisisi. Kasi may mga opportunity minsan na, alam nyo, mapagbiro yung tadhana, biglang dumadating, igagrab nyo lang. So, yun ang kagandahan sa Spain, guys. Ano siya? Spain and Italy. Kaso ngayon kasi, guys, yung Italy, naghigpit na sila sa mga walang papers. Ang Italy kasi at Spain, parang magkatulad lang, magpaparegister ka lang, kailangan nakarehistro ka na doon ka talaga nakatira sa Italy, tapos within 3 years, 4 years, yung magkakapapil ka. Ganun din sa Spain. Kaya lang sa Italy daw ngayon, medyo naghigpit. So, dito sa Spain, guys, ito yung kagandahan. Alam niyo yung makakasalubong yung ang dami-daming Pilipino dito. And, tawag dito, tulad din sila, maraming mga iba't ibang kwento. Bawat tao, maraming iba't ibang kwento kung paano sila permanent dito. And, paano nila nakuha yung pamilya nila. So, nakaka-inspire lang minsan pag halimbawa may mga nakakausap ako, yung mga pinagdaanan nila na tulad ko dati na nag-aantay pa rin silang magkaroon ng papel or maligit sila na naka-resident sila dito dati. Tapos yun kung ano yung pinasok nilang trabaho. Dito kasi guys sa Spain, sobrang daming trabaho lalo na para sa babae. Basta hindi ka lang mapili. And sa ngayon guys, talaga sa bahay muna ako nagtatrabaho.
Pero, if ever naman na magkaroon ako ng papel, pwede akong magtrabaho sa mga hotel, sa mga boutique, sa mga restaurant, na medyo malaki ang ng sahod. So, yun pala guys, kapag nagkaroon ka pa ng papel dito, yung sahod mo na minimum, magiging ano pa siya, much more. So, madadagdagan pa yung sahod nyo. So, yun ang kagandaan pag may papers ka na. Bukod sa pwede mo makuha yung pamilya mo, lalaki pa yung sahod mo. Kasi parang resident ka na, kaya kailangan lakihan yung sahod mo. So, ganun. Ganun lang yung look forward ko. Sa ngayon talaga, 1 month, mag-1 month pa lang kami dito sa Spain. And, masabi ko na, maganda dito guys, maganda. And, sobrang, ng gobyerno nila, ng government nila, pagdating sa mga Pilipino, pantay-pantay dito. Hindi mo mararamdaman na mahirap ka. Kasi, talagang pantay-pantay yung, ng government ng Spain, sa Pilipino, maging sa, mga Espanyol dito. So, yun. And, yun lang guys, nag-update lang ako. So, para meron kayong, tawag dito. Yun, nag-update lang ako din sa YouTube ko kasi ang tagal ko lang walang upload. So, sa mga naghahanap po, yes, nandito na po ulit ako sa Spain and asahan nyo, marami po akong iba-vlog about dito sa Spain. So, yun lang guys for today's video and hindi ko na masyadong hahabaan. So, yun guys, follow nyo na lang po ako and don't forget to subscribe to my YouTube channel kasi magiging active na ulit ako. So, nung mga nakaraang buwan, hindi lang ako makapag-update kasi niisip ko rin, tutuloy ko pa ba yung pag-vlog ko? Kaya lang kasi, parang sabi ko, gusto ko naman i-share sa inyo, lalo na yung mga papalis pa lang sa Pilipinas, yung papuntang Europe, kung ano yung mga pwede nyong option if ever na pumunta kayo sa bansang Europa at yung mga napuntahan yung bansa ay hindi nagpa-permanent residence. So, yun lang. Kasi, alam ko naman, sino ba naman ang ayaw, diba, ma-permanente sa isang bansa. So, parang magiging dual yung bansa mo, Pilipinas, and, for example, dito sa Spain. So, yun lang guys, for today's video. Nag-upload lang ako, and see you again in my next vlog. So, any katanungan kung paano ma-permanent dito sa Spain, kung paano makapunta, I will, iba-vlog ko po yun, separate video, para malinaw sa inyo. Kasi gusto ko rin makatulong sa mga kapwa Pilipino ko na, alam niyo yun, makarating sa ibang bansa or yung mga nandito na sa Europa, kung paano ma-permanent ito. So, yun lang guys for today's video and see you again in my next vlog. So, medyo lobat na ako kasi kagagaling ko lang sa work and patulog na rin ako. So, bye guys. Bye.